si Melinda Mandigma Claveria. Ang aking business ay butchi-butchi. Ang butchi-butchi sa Batangas ay isang tanyag na lokal na merienda na maituturing na bersyon ng Chinese sesame seed balls. Ito ay gawa sa giniling o niligis na balinghoy o kamoteng kahoy na binalot sa harina na may kulay kahel mula sa atsuete. At kung lutuin ito ay deep fried hanggang maging malutong sa labas at malambot sa loob. Karaniwan itong mabibili sa mga palengke at malapit sa mga simbahan sa Batangas. At madalas din itong ginagawang pampasalubong. Nung kami magsimula, nung kami ay doon kumira sa Batangas City, doon kami napatira. Tapos, naisipan namin magtinda ng butchi-butchi nung kami umalis na sa Batangas City. Kaya kami nagawa ng aming butchi-butchi. Sa mga kakanin, ay pinakaiba ang aking tinda. Butchi-butchi, tsaka na mabilis siya. Gusto ng tao dahil matamis yung kamote. Mula nang siya ay mag-asawa at bumuo ng sariling pamilya, ang pagtitinda ng butchi-butchi ang naging sandigan niya sa buhay. Hindi naging madali ang lahat. Dumaan sila sa matinding pagsubok nang masunog ang palengke ng Lipa kung saan siya nagtitinda. Dito lang sa Jahong pwesto ninyo o may iba Hindi, pa kayo? nag-iba't ibang pesto. Hindi lang gumanda ang pesto. Saan po kayo dati nagtitinda? Nung hindi pa ito ginagawa, sa gitna yung kauna-una ang palengke. Yung hindi pa nasusunog? Oo, hindi pa nasusunog. Hindi ka nasunog. Yung iba't iba na ang pesto. Napilitan silang magpalipat-lipat ng pwesto at naghahanap ng lugar kung saan muli siyang makakapagsimula. Pero sa kabila ng lahat, hindi siya sumuko. Sa bawat pagbangon at sa bawat pagprito ng butchi-butchi, ay unti-unti niyang binuo ang pangarap para sa kaniyang pamilya. At nagbunga ang lahat ng kaniyang paghihirap. Napagtapos niya ang kaniyang mga anak sa pamamagitan lamang ng marangal na pagtitinda. Ngunit hindi rin nawala ang mga kritiko. May mga bumabatikos, may mga nagdududa. Ang butche ay isang beses lang dapat lutuin. Hindi na pwede magpadalawa. Dahil pag magpadalawa, siya ay matigas, di parang bahaw. Kaya ang mga sukay ginabalik sa akin, nasasarapan sila at saka matamis yung kamote. Umiingatan namin yung paggagawa, baka nga masira. Pero para kay Nanay Melinda, mas mahalaga ang mga taong patuloy na naniniwala sa kanya. Ang mga suking araw-araw bumabalik at ang mga taong alam ang tunay na lasa ng sipag at tiyaga. Natikman niyo na po ang butchi ng nanay. Oo. Kamusta po ang lasa? Ayos naman, masarap naman. Malinamnam. Kaya nga. Siguro dahil nga masarap to. Tsaka kukunti na yung ganitong kakanin sa Lipa. Wala na masyado nagluluto ng ganyan dito. Nakatikim na po ba kayo ng butchi ni nanay? Opo. Kamusta po ang lasa? Masarap naman po. Kasi po, masarap po siyang kainin. Kapag natikman mo po kasi siya, hanap-hanapin mo po yung lasa niya. Hello po. Kamusta po ang lasa ng butchi ni nanay? Okay naman. Ito kasi paborito ng aking apo, kaya lagi ako nabili. Mas marami naman naniniwala sa akin yung sinasabi sa kanila. Buya ko ay nagpapasalamat sa akin mga suki at sila nakakatulong sa akin mga pamilya. Kung sino po ang gustong bumili ng aking butchi-butchi sa public market, Lipa City, ako po ay daron lang po sa harap ng Tagumpay, sa Fruits Vegetable. Doon niyo po ako makikita. Ito ang kwento ni Aling Melinda. Isang kwento ng sipag, isang kwento ng paninindigan, isang kwento ng simpleng pagkain na may malalim na pinanggalingan.